Partida minamalat. Even if you train hard, that is a gift from the Lord. Thank you. That's not something you do and just learn after years of practice. No. That was anointed. That was something only God can bless. Hindi na ako kakanta, tanggalin mo na yung echo ng mic ko, anak. Baka mapatulad pa ako eh. Whew. Good morning again to everybody. Welcome po sa first time, second time, and third time. Even those who are coming back to our church, welcome home. For this, in this church, we honor God, we love people, and we are family. Amen? So ngayong umagang ito, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Amen? And I believe I have a word from the Lord that is very special in this season. When I say it's special in this season, because I know much of the people in the Christian world today, I'm not talking about those who are backsliders or those who are not a believer. I'm talking about us Christians. Ikaw at ako ang kinakausap ko ngayon at naniniwala ako, many of us in this season are in drought. Ako po'y naniniwala, sa loob ng church, there is a spiritual drought. And I believe it with all my heart that when I see people, I just know they don't have the faith to walk in their belief in Christ anymore. Wala na yung gana nila sa paglalakad, sa pagsunod sa Panginoon. And you know who you are. I don't need you to put your hand up. I just want you to listen today and let God remind us of how we badly need the fire of the Lord. So this morning I want to open up the Bible, if you have your Bibles with you, in 1 Kings chapter 18, verse 30 to 45, but I will not go into all of that. I will just go into verse 38. Okay, 1 Kings chapter 18, verse 38. The story goes from verse 30 to 46. Okay? Yung buong istorya nagsimula sa verse 30 hanggang 46. But the highlight of the verse, I want us to understand this, is in 1 Kings chapter 18, verse 38. If you're ready, say amen. Can we all read it all together? 1, 2, 3, go. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering. Amen. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. Kapag ang apoy ng Diyos ay dumating, walang matitira. Nakakita na po ba kayo ng tubig na nag-aapoy? Hindi niyo yata nabasa eh. It was a trench. A trench is malalim na hukay na puno ng tubig. Okay? At ang sabi ng Biblia, ang apoy na nanggagaling sa Diyos, the fire that came from the Lord, consumed it. This morning, pag-aralan natin paano tayo minsan pa mag-apoy sa Diyos. Amen? Can we just close our eyes? I want to pray. Lord, this morning, we humble ourselves to you. Thank you for your presence in this place. Salamat dahil sa iyong presensya, Panginoon. Meron kaming pag-asang mabago. Lord, we just ask this morning that you consume us. That, Lord, may we be a worthy sacrifice, a worthy worship, which is pleasing unto you. Lord, as we hear your word, change our lives. Once again, may we feel you, may we experience you this morning. Walang lalabas sa lugar na ito na hindi ka naranasan. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sapagkat kapag naranasan ka namin, mayakap mo lang kami, matutugunan lahat ng iba pa naming problema. Salamat, Panginoon,
sa umagang ito. Itago mo po ako sa likuran. Ikaw mangusap sa amin lahat. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Before you sit down, can you just say to 3 people, the Lord will bless you this day. Tayo po lahat ay makakaupo. Amen and amen and amen. Do you know the feeling na parang merong kulang sa'yo at may drain sa'yo? You don't know what it is, but in the morning when you wake up, you just feel like, I'm longing for something that I cannot get. You tried prayer. Have you tried prayer and then parang walang nadagdag? Meron ba? Meron ba dito nag-try na yan? Have you tried worshiping and then parang, I know. Parang walang nangyaring ano doon na. Parang I just sang. Nangyari na ba sa inyo yan? Or am I just being solo in that division? If you felt that way, don't worry. There is a cause and there is a cure. Ibig sabihin, this is not unnatural. This is something that happens a lot throughout the Bible. Ibig sabihin, nararanasan natin itong lahat. Huwag kang magtaka. And I know, this is for a fact, that many goes to church. They're asking God for something, yet they're gonna go home empty. Marami pong pumupunta na simbahan, naghahangad sa Diyos, naghahanap sa Diyos, pero parang walang naiuwi. We need to find the cause. Kailangan malaman natin ano yung dahilan. And this morning, let's figure it out. In the time of Elijah, there was a 3 years drought at ang dahilan nung drought na yun dahil kay Elijah din. Dahil meron siyang diniklara. Nung nalaman niyang hinahunt down ni Jezebel, yung asawa ni Ahab, na foreigner from the land. I want you to understand there was a king, Ahab, who once feared the Lord, Yahweh. And then somebody came from the outside, influenced them, and started to worship another god, which is Baal. No? May Baal na ngayon na pumasok doon sa kanila. And most of the time, when a foreigner influences a local thing that God is doing, it mixes things up and it turns badly. Nangialam ngayon to si Jezebel, at I'm not talking about her today. I'm talking about the fire of the Lord. I just want you to understand the context of where we're going. Kaya naman, pagdating nun, lahat sila nagbago. At itong si Jezebel, dahil ayaw niya kay Yahweh, gusto niya kay Baal, pinahunt niya lahat. Kaya ang ginawa ni Elijah, nagtago. Dahil may threat. But then one day, dumating siya. No? At sabi niya kay Obadiah, Obadiah, sabihin mo sa amo mo na magkikita kami. Ang sabi ni Obadiah, servant of God, alam mo bang wanted ka? Na kapag sinabi ko na magkikita kayo at hindi kayo nagkita, ulo kong kapalit. Kasi hindi ako pwede magsinungaling sa hari. But then, sabi ni Obadiah, as you say, I will. Dahil sinabi mo, sasabihin ko. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Ang sabi naman ni Elijah, huwag kang mag-alala. Sa harap ng Diyos, ngayong araw din na ito magpapakita ko sa Kanya. Isang taong wanted, hindi dahil sa masama. Isang taong wanted, kasi sobra ang pagkilos ng Diyos sa Kanya. You are only targeted by the enemy when God is moving in your life. Hindi ka target ng demonyo ng kaaway
kapag walang pagkilos ng Diyos sa iyo. Makikita mo ang taong nakadepende sa Diyos dahil hindi siya takot humarap sa anumang problema. At ang bukang bibig niya, dahil sa Diyos at para sa Diyos ang lahat. Meron pa bang tao dito na nagsasabi dahil kay Lord at para sa Kanya ang lahat? Hindi nga. Convince me, because I see otherwise. Many people today, thank you Home Credit, thank you GCash, thank you kumpare, thank you sa gig, thank you sa sideline, thank you sa galing ko, but I don't see people today thanking God just because He is good. Meron pa ba? Praise God sa mga natitira. Tumahimik ang kalangitan. And then, nagkita sila, sabi lang ni Ahab, ngayong araw ni Ahab, nagkita sila, ano nga ismo, sabi lang ni Elijah, kunin mo lahat ng propeta ni Baal, lahat ng sumasamba sa kanya, ngayon din mag-showdown tayo, sino ang Diyos? Sino ang may totoong Diyos? And on Mount Carmel, they stood. Some of you know the story, some of you not. Yung mga propeta ni Baal, naghain sa isang altar. At ito ang nakakatuwa. Pag sinabi mong altar, noong time na yun, of course, there's a sacrifice and both of them got a bull. No? Meron sila parehas malaking baka na lang. No? Hinain nung mga propeta ni Baal at ang sabi mula umaga hanggang early sunrise morning until noon. That's about 6 to 8 hours. Kasi ang sabi, maggagabi na maghahapon na. Nung time na ni Elijah. No? So, ibig sabihin, almost 6 to 8 hours of sacrifice ang ginawa nila. And they even cut themselves. At habang ginagawa nila yan, alam nyo ba, ang ginagawa ng lingkod ng Diyos, sabi niya, kinukutya niya. Sabi niya, baka tulugan Diyos nyo. Lakasan nyo para magising. Or maybe He's doing something else busy. Get His attention. Cut yourselves. Ito namang mga ito, walang sariling tinig. Oo nga, tara, sugatan natin ang sarili natin, baka talaga mapansin tayo. All of those, if you could put it in today's context, nagpapapansin ng marami sa atin sa paggagawa ng maraming paggawa sa mundo para masugatan ang sarili nila. Wala nang umimik. Nagpapakabisi ka sa mundo. Alam ko naririnig mo ito and I'm not forcing you to accept this. I just want you to hear it. And maybe the Spirit of the Lord that is in you has a rema or there's a quickening word ni Lord na magbago sa iyo this morning. And that's good. That's good enough. Kinukutya ngayon ng lingkod ng Diyos. Itong mga lingkod ni Baal. Ang sabi niya, kulang pa, sumigaw pa kayo. At nagpatirapa sila. And they worship, they sacrificed. Yet, their sacrifice was not consumed. Kaya may drought kasi walang sacrifice na kayang i-consume si Lord. The title of the message today is The Fire, Then the Rain. The fire, then, first fire, then rain. Maraming Kristiyano po at maraming tao sa buong mundo ngayon, they go to church and ask, Lord, I need blessings. Lord, I need breakthrough. I need promotion. Lord, I need the healing. I need this, I need that. And yet, they try to worship with God, or for God, but ang problema, they know they're hitting something of a brass or a ceiling sa kanilang pagsamba. Have you ever felt that way? To be honest,
You're not impressing someone or just saying na, sige na nga, maki-oo na lang ako. I want you to be truthful sa sarili mo ngayon. Gusto ko lang maging totoo ka sa sarili mo lang. Have you ever felt like you're worshiping and you're serving inside the church and maybe even more outside? Even at your workplace. But you know you're hitting something, not going and having the breakthrough that you need kasi binibigay mo lang yung pagsamba pero walang pag-consume. Ganun yung nangyari sa mga propeta ni Baal. They were serving. They were sacrificing. Naintindihan po ba natin? Pero walang nagkukonsume nung lahat ng kanilang hinahain. Kasi may requirement. Sabi mo sa kanila, may requirement. We live in a culture today where people are desperate for the rain but not desperate for God to consume them. Kailangan marinig niyo ulit yon. We live in a culture today where people are desperate for the rain or the blessings of God. But they don't want God to consume them. Ayaw nila ang Diyos ang manguna sa buhay nila at pumupok sa lahat ng bagay sa buhay nila upang ang Diyos ang magpala sa kanila. Gusto lang nila yung pagpapala, ayaw nila yung nagpapala. Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw yata yun, ha? The fire demands, point number 1, the fire demands a rebuilt altar of sacrifice. The fire demands a rebuilt altar of sacrifice. Alam niyo po anong ginawa ni Elijah after, sabi niya, tapos na ba kayo? Pagod na ba kayo? Kakapuri, kakaserve, tas walang nangyayari? Meron ba dito mga ganyan tao? Nasa loob na ng church, iba pa pinag-uusapan. Nasa loob na ng church, may pastor na sa unahan, pastor pa yung katabi. Hello? Alam mo, malayo na ang puso mo kay Lord. You're trying to worship, yet you know, walang sacrifice na kinukonsume. Nakakapagod yun, kapatid. Alam ko po, naranasan nyo na nagsamba kayo, pero umuwi kayo parang napagod lang at walang na-fulfill sa heart ninyo at sa life ninyo. Have you ever felt that way? Are there honest people here that could raise their hand para lang ma-encourage yung iba na magsasabi, hindi ako nag-iisa? Alam ko, marami tayo niyan. Pumunta ka ng church, you did your best, you got your biggest smile, and you were expectant, yet, ang problema pala natin, number 1, kailangan pala natin i-rebuild yung altar sa puso natin. Pwede ka palang maglingkod physically. Are you hearing me? Church, I don't want to preach to you something na pwedeng magpakiliti ng tenga ninyo. Blessings will follow when you rebuild the altar first. Kasi ang unang goal, makonsume ang sacrifice natin ni Lord. Pagod, kagaya ng mga worshipers ni Baal, they were just tired, bloody, and felt like they sacrificed and gave everything, yet nothing is consumed. If you ever felt that way, it's because you're worshiping the wrong God. Maybe you're worshiping, or maybe now your idol is your ministry. Maybe now, ang wino-worship mo na si salary mo, si talent mo, si diskarte mo. Dati, all glory to God. Ngayon, all glory to me. All glory to
diskarte. Buti na lang. Dati buti na lang mahabagin si Lord. Ngayon, buti na lang nandiyan si kumpare. Wala akong kausap. Sa lahat na nasa likod, say amen. Si Kuya mo, pwede ba meron tao dito na nasa likuran, kung malabit ka ng isang nasa tabi mo, make sure meron kang gagawin, sabi mo, makinig ka. I asked this morning, while I'm talking, don't talk. Except in those times na sinabi ko. No? I want you to hear the word. Now, what Elijah did first was, kumuha siya ng 12 kahoy, representing the 12 tribes. He rebuilt the altar. Tinayo niya ulit yung altar na sinira. And after that, naglagay siya ng 12 na kahoy, representing the 12 tribes. Alam niyo anong ginawa niya? Nagpadig siya ng 3 by 3 feet. Sino nakakalam ng 3 feet? Meron ba dito mga batang 3 feet? Malapit po ang height ko sa 3 feet eh. Mga 2 feet lang. Mga ganito, 3 feet to, na Kuya Buboy. Ito po mismo. Itong stage natin. Ganyan kalalim by ganyang kalawak. All over the altar. Sa buong paligid ng buong altar. And the altar was big. Kasi kasya ang baka. So imagine that, gaano kalaki yon, no? Ang baka po nila, hindi bakang Pilipino. Kasi yung bakang Pilipino, vegetarian. Sobre. Petite. Sexy ba? On a diet ang babaka natin eh. Pero have you ever seen yung baka ng mga talagang, even in the movies, sa India daw po, sobrang lalaki ng baka. I haven't been to India. Ang alam ko lang, masarap ang curry. No? Pero bawal doon yata ang kainin ng baka, no? Bawal. Kasi God nila yun eh. Anyways, ayaw natin, baka mamaya mabash tayo, may pumunta diyang mga ma-born again pa sila. Let's go. Anyways, malaki yung mga baka noon. Huwag mong tignan yung katabi mo. Yan, malaki daw. Malaki. So, ibig sabihin yung altar, it's big. Maybe this big. From here, kasi you need to worship eh. So, from here, up to this place. Yan. Altar pa lang yun. Ang haba. Okay? Siyempre, may trench pang pinagawa si Elijah. At ganito ang ginawa niya. Pumunta siya sa altar. Kung saan nandun yung sacrifice, nandun yung ano. At ang ginawa niya, sabi niya, hiningi niya yung pinaka-precious that moment. Remember, kailangan malala natin yung context, yung scenario that time. It was a drought. It was a 3-year drought. Imagine that. Lahat ng rivers dried up. Matigas pa sa matigas. Wala halos crop. Wala. Mamatay na lahat ng mga animals. At maging sa kanila, it's very scarce thing ang tubig. So, mas mahal pa ang tubig kesa gold. Yet, ang hiningi ni Elijah as a sacrifice is the bull filled with water. Ang sabi niya, hindi siya tumigil hanggat hindi nag-uumapaw yung trench. Hindi nag-uumapaw yung, anong tawag doon? Hinukay na paligid ng altar. Kaya nung nagbuhos siya, jars. Maraming jar ng tubig. Imagine the feeling ng lahat ng tao.
Hindi nga kami makainom, ibubuhos mo pa dyan. First time. Sabi ni Elijah, hindi pa basa. Isa pa, magdala pa kayo. And the second time, he did it. Niya, okay, hindi pa lahat basa. Meron pang tuyong mga lugar. And the third time he did it. Sabi niya, natapos lang siyang mag-sacrifice nung nag-uumapaw na yung tubig. Kasi kapag may onting spot kung saan pwede mag-spark, mag-apoy sa pamagitan ng tao, madadoubt ang kapangyarihan ng Diyos. He didn't leave a room for men's work to be there. Hindi siya nag-iwan ng puwang para ma-question na ang Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Kaya hindi nakukonsume yung worship, yung sacrifice, yung service natin kay Lord, simple lang. Kasi madalas, meron tayong sariling diskarte pa. Lahat na nakakasunod, can you say amen? Imagine the scenario where he was pouring out the water. Every people was, nahihimatay sila. Ay, tubig. Sayang, nangihina sila. And most of us feel like that kapag ka mali ang God mo. Kasi your thinking is not worthy of Yahweh. It's not worthy of Jesus. But Elijah's perception was different. Every single bit of water is worthy of my Lord. Iba yung puso niya nung binubuhos niya yun. Ang sabi niya, hindi pa nasasatisfy si Lord dito. Kulang pa to. Kasi kung ang tao, ang sinacrifice nga nila, yung mga worshipers ni Baal, dugunan nila eh. Lahat ng ginto nila. Pero alam ni Elijah ano ang pinakamahalaga nun. Gusto ko sabihin sa atin, if you want God to consume your worship, your service, rebuild the altar of sacrifice. And the sacrifice is what is the most important thing in your life. Doon tayo magkakatalo. Doon marami magsasabi, wait, hindi pa ba sapat yung nagsiserve ako, na nagwo-worship ako? Umaattend ako ng church. You could do that all day, yet you will not be consumed by the fire of the Lord. But if you want your worship, your sacrifice to be consumed, merong kang pinag-iingatang bagay that needs to be sacrificed. Yun yung pinakamahalaga. Maybe it's your ego. Maybe it's your pride. Maybe it's a relationship. Maybe it's something that you treasure the most and God is demanding it today. No rain comes without consuming the altar that you built. Ang problema, walang altar sa atin. That's the first point, rebuild the altar. Para may sacrifice. God is an unchanging God. And then God answered Elijah. Gusto ko pong marinig ninyo, he did not pray a lot of prayers. He did not took many hours to do it. He needed 60 words. Ulitin ko 60 salita lang ang sinabi ni Elijah nung sinabi niyang, my turn. The prophet of Baal is worshiping God and yet they cannot put the fire of the Lord to come down. Sabi ni Elijah, alright, my turn. He did what he did and then he said a 60-word prayer which says, God, I thank you
the God of Abraham, Isaac, and Israel, for consuming this worship of mine for you. Pangalawang bagay na prayer niya doon sa part na yon, patunayan mo po sa kanilang lahat na ikaw ang Diyos. Hindi niya sinabi, patunayan mo sa kanilang lahat na ako'y lingkod mo. Hindi niya sinabi sa kanila, patunayan mo, gumagawa ko ng miracle. Hindi niya sinabi, patunayan mo na yung sacrifice ko, yung aking paglilingkod, magaling. Ang sabi niya lang, patunayan mo sa lahat na ikaw ay Diyos. Gusto mo makita ang Diyos sa buhay mo kumilos? Siya ang ipagmalaki mo. Nakikicomment ka pa doon sa pagbabash kay Joel eh. Sino si Joel? Si Brother Joel Villanueva. Hindi ka na nga part ng church nila, nakikijoin ka pa sa pambabash. Wala ka na nga naiambag, nakigulo ka pa. Gusto ko pong bilin sa inyo bilang JTG family, huwag kayong makisawsaw sa mga bagay ng politiko. Magulo yun. Sila na lang magulo, huwag tayo. Yung iba kapag yung kapatiran niya, iba ang pinost, binablock. Ina-unfriend. Ba't ganyan ka? Ang kinalaman nun sa paglilingkod natin. Anyways, the sacrifice was consumed. After Elijah prayed, ang sabi, bumaba ang apoy ng Diyos. Hindi a day after, hindi 2 days after, hindi 3 days after, hindi a week after. That very moment when he rebuilt the altar of sacrifice. Hindi pwedeng gumawa ka lang ng altar kasi marami na tayong altar sa buhay. Kailangan yung altar na may kasamang sakripisyo. Kung saan may huhukayin sa puso mo upang may paglagyan ng sacrifice at may pwesto ang Diyos yan. Amen? Palakpakan niya natin ang ating Panginoon. If we want the fire of God to fall on our lives, we have to rebuild the altar. We have to lay down our pride, our secret habits. Dati, gusto ko lang i-compare. Dati wala namang worshiper ni Baal doon sa lugar nila eh. Do you understand that point? Until Jezebel came from a foreign land. Who worships Baal? Do you know who Baal is? He is the god of water and rain. Ang laking sampal nun. Doon niya hinamon. Ang sabi niya, sige, kung sino magpapababa ng apoy, yun ang may Diyos na totoo. Pero lahat sila nag-sacrifice doon sa Diyos ng apoy, ng ulan at ng tubig. Pero ang winigay nila, hindi patungkol doon. Pero sabi niya, para kay Yahweh, tubig ang iaalay ko, yung tingin yung Diyos niyo, eto, sumasamba sa Diyos ko. It should cost you something to surrender to God. And then place it in the altar. The bull was not the real sacrifice. No. Tingin niyo ba yung oxen, yung inain nila na baka ang totoong handog? Hindi. Kasi yun din ang handog ng kabila. E di sana parehas na consume. Hindi. Hindi yun ang tunay na sacrifice. Ang tunay na sacrifice, yung mahirap pakawalan. Yung tubig na very, very rare that time. Ano yung very rare sa life mo? Ano yung hinihingi ni Lord? This morning, that's point number 1. Rebuild the altar of the Lord and make sure you give Him the right sacrifice. Point number 2.
if we want God to consume us with fire and pour out His rain, to pour out His blessings. Number 2 point, the fire prepares the way for the rain. The fire prepares the way for the rain. Ang apoy ng Diyos ang naghahanda para sa ulan na paparating, sa pagpapalang paparating. Hindi pagkatapos nilang mag-sacrifice at kinonsum na ni Lord yung sacrifice, natapos na ang trabaho. Hindi biglang dumilim ang kalangitan at nagsabi, ito na ang pagpapala. Hindi. Pagtapos mong magpahukay sa Diyos at maglagay ng sacrifice, masakit yon. Meron pang trabaho ulit. And what's that? Una, you have to get rid of all the wrong worships in life. Una niyang inutos, seize every worshiper of Baal and kill them. You must kill those wrong worships in life. Kapag anuman ang tinumbas mo sa Diyos, yun ang Panginoon mo. Ano man ang bagay na nagkokontrol ng buhay mo, yun ang Panginoon mo. Kung yan ay trabaho, yan ang Panginoon mo. Kung yan ang kumokontrol sa iyo. Kung yan ay mga relasyon o sitwasyon ng buhay, kung ano nagkokontrol sa iyo, yan ang Panginoon mo. You need to kill all those wrong worships in life. Unang ginawa ni Elijah, kill all those worshipers of Baal. May second thing siyang ginawa. After rebuilding your altar, you must get back on your knees and pray. Ang sabi ng salita ng Diyos, at pagtapos nilang malipol ang lahat, umakyat siya sa pinakatuktok ng Mount Carmel. He went on the mountaintop of Mount Carmel and then he prostrated himself. Nagpakatirapa siya sa Diyos. At ang sinabi niya, Panginoon, alam kong mahabagin kang Diyos. He recognized that God is a God of many chances. He recognized that God is a God who gives grace to those who seek it. Ang problema, nakakakita tayo na sometimes ng mga onting miracles after we prayed. Because God is a gracious God. But then we don't follow it up with a more humble approach. Kasi ang una niyang ginawa pagkatapos niyang mag-miracle, nagpakumbaba. Gusto mo ng totoong pagpapala, pagtapos kang baguhin, pagtapos kang bigyan ng pakita ng Diyos na kinukonsum niya na ang iyong pagsamba, lalo kang magpakumbaba. Amen ba? Verse 38 says, Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When the people saw this, they fell prostrate and cried, The Lord is God, the Lord, He is God. People will know. Kapag na-consume ng Diyos ang iyong sacrifice, ang iyong worship, people around you will see you have the right God. Hindi ito matatanggi. Ito po, isasabi, tinanong ako minsan at lagi ko itong sagot, Pastor, paano malaman pag born again na ang isang tao? The most simple answer that I always say is wala nang bakas ng dati niyang pagkatao. Pero marami pong Kristiyano na noon, bumabalik sa dati niyang pagkatao. Imbes na pawala yung ugali noon, pabalik sa ugali niya noon. Naintindihan ba natin? Nag-serve na kay Lord. Nasa loob na nagsaserve na in the pulpit, in the altar. He's doing his ministry. He's serving already. He knows God. God has changed their lives. Yet, ang buhay, parang dati pa din.
O kaya naman, binago na ng Lord, ngayon pabalik sa dati kang maapoy, ngayon hindi na. Parang pabaliktad ka naman. Paatras naman ang pag-adult mo. Ang pagtanda mo, pabalik. Ang paglalim mo kay Lord, pababaw, ano yun? Hindi ka maintindihan. Tapos idadaan mo sa kwento sa katabi. Alam mo yung ano? Para kunyari, hindi mo naririnig yung sinasabi ko ngayon. I'm only like this because I love you. Wala nang magiging ganito sa inyo, mga kapatid. Walang pastor na pupunta dito at ganito ipapangaral sa inyo. Kilala ko po kayo. Bilang pastor nyo, alam ko kailangan natin bumalik dahil tuyot na ang marami sa inyo. Karamihan po sa church natin tuyot na tuyot. As much as people praise us from the outside, I, your pastor, is saying this to you. Kailangan mo ulit mapuspos. The atmosphere didn't shifted right away nung bumaba ang apoy. There was the next step. It just prepared the way. Hinanda lang nung apoy kung ano yung next step. Pag pinag-apoy ka, lalo kang magpakumbaba. So after this morning, marami sa inyo pupuspusin ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun babalik ka ulit, sa lalabang ka sa buhay ulit na parang sarili mo ulit. Lalo kang magpapakumbaba at lalo kang maghahangad sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen. The fire, gusto ko po maging example ito sa atin. The rain is not the blessing alone, but the fire is. Ang ginto po, pag nakuha, sino dito may alam sa paghulma ng tamang ginto, ng mga ginto? Pag nakuha po ito, hindi ito sa mga river. Pag nakuha po ito, hindi ito huhugasan lang. Hindi ito bastay. Ano ba to? Bibistay. Hindi lang po ganun. Hindi lang ganon. Ang gagawin diyan, padadaanin po yan sa apoy. Bakit? Ang dumi niyan, hindi nasa labas. Ang dumi niyan, yung impurities ng gold, para makuha mo yung pure gold, is kumakapit hanggang loob. Just like us. The impurities can be cleansed outside? No. It should be melt down. Kasi nasa loob. Kasi kaya mong ipakitang maganda ka sa labas. Kaya mong ipakitang puspos ka sa labas, umaattend ka ng church, pero walang nababago sa buhay mo. Kasi ang tunay na kailangan ng breakdown, ng meltdown, ng apoy ng Diyos is yung nasa loob. And I know you've tried so many times to show na parang okay ka. Pero alam mo, sa puso mo, hindi, malayo ka na kay Lord. Kailangan mong magpatunaw sa apoy ng Panginoon. Bakit? Sakalan dadating yung rain, yung blessings niya. After ka tunawin, sakalan siya bubuhusan ng tubig. Alam mo anong meron kapag binuhusan tubig? Sakalang siya huhulmahin. Sakalang siya isi-shape ng tama. Ang buhay natin hindi maayos at walang maayos na dumating sa church. Huwag kayong maghanap ng church na perpekto. Kahit si pastor may kakulangan, may kamalian, may mga kasalanan. Lahat tayo yon at yun ang kinagandahan ng simbahan. Kapag pumunta ka sa church, ba't ganyan kasi ang mga tao na yan? Wala po kayo mahanap na ganun church na pag dumating ka, lahat ng tao magaling na, mahusay na.
Pag nakapasok ka sa ganun church, hanapin mo si Kobe. Nasa langit ka na nun. Dito sa lupa, walang ganun. Gusto kong maintindihan natin. Gusto mo ayusin at ihulma ka ng Diyos sa tama mong itsura? Hello? Kung gusto mo nun, patunaw tayo sa Diyos. After that, ang sabi na salita ng Diyos, exactly what the fire of God does on the altar of your heart. Ganun-ganun din. Tinutunaw, tinatanggal yung impurities, pero may condition. Sabi mo sa kanila, may condition pala. Sino dito gusto malaman yung condition? Lahat ng gustong malaman, say amen. Magkita po tayo next Sunday. Joke lang. Joke lang. Ngayon sasabihin ko ngayon. Ay, iba parang, next Sunday pa. Hindi, ngayon na po. Kala mo, season? Hindi. Parang series, no? Hindi, ngayon din. Ang kailangan para matanggal yung ating impurities doon sa apoy na iyon, ang kailangan natin, alam niyo kung ano, is yung willing kang masaktan. Willing kang matunaw. Willing kang madurog. Kasi kung hindi din, hindi gagawin ni Lord. Ganong kanya minamahal at nirirespeto na hindi kanya pakikialaman hanggat hindi mo gugustuhin. The fire breaks the spiritual drought. Uulitin ko. The fire breaks the spiritual drought. Because it repositioned God as our Lord. Siya na ulit kasi ang nagkokontrol. Siya na ulit kasi ang Panginoon mo. Siya na kasi ang ulit naguhulma sa iyo. Siya na ulit ang nagtatanggal ng lahat ng karumihan sa atin. Kaya naisin natin ang kapuspusan, ang apoy ng Diyos. Number 1, rebuild the altar. Pangalawa, make sure magpakapuspos ka sa apoy ng Diyos. Para mangyari yon, anong kailangan? Willingness masaktan. Ibig sabihin, you have to give up something. Masakit talaga magpaayos sa Diyos. But it's all worth it. Third point and last point for this morning. Lahat na nakakasunod, say amen. The rain requires a desperate thirst. The rain requires a desperate thirst. Ang ulan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ay may kalakip dapat na sobrang kauhawan. May grabing paghahangad ng kauhawan sa Diyos. After all of that, Elijah went to the mountaintop of Mount Carmel, and then he prostrated himself and prayed. Inutusan niya yung kanyang kasama, sabi niya, yung kanyang helper, sabi niya, sige, pumunta ka, tignan mo sa kabilang bundok kung saan natatanaw mo ang dagat kung uulan na. Itong alipin na ito, tumatakbo. Makyat sa bundok, sa kabilang bundok ng Mount Carmel. Mount Carmel, on the other side, may another mountain. Andun siya, tumingin. Sabi niya, bumalik siya. Sabi niya, wala. Drought ang lahat. Sabi ni Elijah, do it the second time. Sabi siguro nung alipin, pangalawa, layo Sabi mo, punta. Silip siya, tanaw, balik. Sabi niya, Elijah, Prophet Elijah, wala. Sabi ni Elijah, gawin mo ng 7 beses. Sabi siguro nung alipin niya, yung pangalawa nakakapagod.
pag 7 beses kong ginawa, yung pagbalik ko dito, pugutin ko ulo mo. Bundok ang inaakyat. You will not see the rain until you're willing to go the distance. You tried it once, you tried it the second time, maybe a third time, maybe a fourth time, and felt like nothing's changing. Until the 7th time, yung alipin, yung isang inutusan para tumingin, ang sabi niya, bumalik siya kay Elijah. Elijah, nakailang balik, panaog na ako. Meron ako nakita, sing laki ng kamao. Na itim na ulap mula sa kalayuan. Sa tingin ng marami, it's impossible for that to fill up everything. Kasing laki na to na cloud sa gitna ng tagtuyot. Alam niyo po pag tagtuyot, there's no clouds. It's pure sky na blue lang, walang clouds. As in, wala. Walang wind, walang kahit ano. Out of the distance, in the 7th time, may isang maliit na kasing laki ng kamao na ulap. Tumakbo ngayon yung alipin ni Elijah at sabi niya, Elijah, meron. Alam niyo anong response ni Elijah? Tumayo siya. In joy. In blessing. Ang sabi niya, magmadali ka. Baka abutan ka ng rumaragasang pagpapala. Ng malakas na ulan. Bilisan mo. At sabihan mo si Ahab, tumakbo papunta sa city para ihanda ang lahat sa tag-ulan. From that small cloud, there's something in you that could see a small cloud. You're not there yet. There's steps to it. Rebuild the altar. Prepare your heart to receive the fire. And when it comes, humble yourselves down to the Lord. Then, go the distance to see it. After that, ang sabi ni Elijah, malapit na po ako matapos. He told the servant, go and look toward the sea. The servant went up, looked toward, and came back. There is nothing there. Elijah didn't give up. Go again, a third time, a second time, a third time, a fourth time, even the 6th and 7th time. Nothing there, sabi on the 6th time. But on the 7th time, there was. The servant came back and said, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. And within minutes, the sky grew black and wind rose and heavy rain started to pour. Waiting is very agonizing. Nakakapanglumo ang pag-iintay. Nakakadrain. But those who wait upon the Lord shall their strength be renewed. Doon na sa marunong mag-antay. Doon lang dumadating ang tunay na kalakasan, pagpapala ng Diyos. Maybe you've been waiting a year, maybe 2 years, 3 years, wala pa yung breakthrough mo. Meron ka munang steps na gagawin, rebuild the altar, be on fire in the Lord, humble down, and then go the distance. And wait for the hand of the Lord to move. Isaiah chapter 44 verse 3, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. God does not pour water on those who are full of themselves. He pours it on the thirsty. Hindi po binubuhos ng Diyos ang isang sa tao na hindi siya kailangan. Binubuhos lang ng Diyos ang pagpapala, ang kanyang ulan doon sa nangangailangan at naghahangad nito. Are you thirsty today? Are you waiting for the blessings of the Lord?
Are you desperate enough to go the distance a seventh time? You know what God did on Elijah's faith? He didn't need a massive thunderstorm. Hindi kailangan ni Elijah makakita at sinabi doon sa ano, hindi, bumalik ka pa ng ikawalo, ikasyam, ikasampu, ikalabing-isa. Wala pang thunderstorm eh. Nakarinig ka na ba ng kulog? Nakarinig ka na ba ng kidlat? Sabi ba ni Elijah yun? Hindi. Nung may nakita siyang maliit na sinlaki ng kamay lang na ulap, ang sabi niya, humanda na tayo. Kapag dumating ang oras ng pagpapala ng Diyos, hindi mapipigilan ang pagkilos niya. Elijah stood up. Ang sabi ng Biblia, sige na, sabihan mo yung amo mo. Yung isang hari, alam niyo po ang king's chariot ay mabilis. Okay? It's the fastest in the land. Pinakamabilis lagi sa buong kaharian. And there was minimum of 6 horses. Si Ahab papunta ng Israel, pabalik doon sa bayan, sa city. Elijah on the top of Mount Carmel. Kapag puspos ka, walang makapagpapabagal sa pagpapala ng Diyos. Ang sabi niya, inutusan niya si Obadiah, sige sabihan mo si Ahab na patating na mag-ready na ng city. Sabi ng Bible, Elijah tucked in his robe. Sa belt niya. So may belt, may robe siya. Yung robe niya, tinaki niya pa. Alam mo, may difference eh. Nung unang panahon, di ba, itsura nila? No? And then, he outran the king's horses. Na-imagine nyo ba yun? Para maunahan mo ang kabayo ng hari, sobrang kapuspusan, sobrang pagsama ng Diyos ang binigay sa kanya. At pagdating sa city, sabi ni Elijah, ang tagal mo naman, kanina pa ako dito. Ang nagbibigay ng pagpapala na ang Diyos natin ay hindi mo kailan mauunahan. Lagi siya nag-aantay para tanggapin mo yung pagpapala. Siya na nagbigay, siya pa mag-aantay doon sa kabilang side. I want you to understand, there are steps to this, but we can accomplish it. This morning, meron sa atin, kailangan mag-rebuild ng altar. Meron sa atin, kailangan i-consume ni Lord yung sacrifice, yung worship. Meron sa atin, nawawalan ng pag-asa dahil hindi nakikita yung storm na paparating, yung rain, yung blessing na paparating. O alam mo, na-consume na ni Lord yung worship mo, yung sacrifice mo. Pero, you're still waiting that, go the distance, wait for the Lord. This morning, are we ready? Tayong lahat ay tumayo. Can I call the worship team? I want to challenge you this morning, don't just run.